Good news mga batang Maynila, tuloy na ang groundbreaking para sa gagawing Senior Citizen Park and Community Park dito sa Pandacan. Nagkaroon na dito ng groundbreaking last 2024 pero walang nangyari. At ngayon tuloy-tuloy na ito na niled ni Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman. Ito yung collaboration between the national and local government. So itong Pandacan ay na-remain an idle open space na mahigit 3 years following the construction of the Skyway, kung saan dito nag-result ng poor lighting, puro mausok, and safety risks para sa residents and workers. So unang pinagawa dito ni Yorme, pinailawan muna itong expressway at sunod na itong Pandacan kung saan nakabakante. Alam nyo bang itsura nito dati? Parkingan tapos naging imbakan pa ng basura at ngayong araw, papagandahin na ito. Nandito na tayo sa ilalim ng expressway at ngayong araw na po yung groundbreaking ulit dito sa gagawing project ng Pandacan, Manila. So nalala nyo ka ba, in 2024 nagkaroon ng groundbreaking dito, pero after ilang taon walang nangyari. At ito na nga ngayon yung pangako ni Yorme na gagawing Senior Park and Po-Park. So good news to dahil yung dating tambakan ng mga basura, itsasan, puno ng mga kalat, parkingan. Ngayon papagandahin na. Tabangan natin yung mensahe ni Yorme ngayon dito sa gitna. Ito din ay collaboration din ng MMDA. Talagang pag si Yorme talaga pamumuno ka ba, lang tuloy-tuloy yung mga project na yun. Ito dati nang pinuntahan natin yung poste. Talagang may team talaga. Sayang, no? Eto, magsisimula na sila ngayon. Ngayong araw after ng groundbreaking, tuloy-tuloy na to. Talagang mabilisan to. Mabilisan to guys kasi nakapakante naman yung kwan dito eh. O-construct pa lang yan. Dito, pakita ko sa inyo itong mga sample na design. Meron na dito. At least meron na kayong idea ba? Pakita ko muna sa inyo itong design. After nyan yung actual. Saka yung mensahe ni Yorme tungkol dito sa project. Yan na. Ito yung perspective view natin. Activity area. So kompleto siya, meron ding outdoor fitness. Catwalk and sunken garden. Ito yung pinaka main entrance siya. Entrance plaza. So simula dito hanggang dun sa dulo, mahaba-haba itong gagawin nila project. Talagang kunyan, marami ang makikinabang dito. Kumalikabok, araw-araw sinisimpot ng tao sa paligid dito ang alikabok at sementong natira sa open space dito. And that is hindi dahil ngayon lang yun. It's been here for the past 3 years. Open space. Nakatenga. May nagbalak pang magpatayo rito pero papel lang pala yun. Ay, hindi pala papel. Tarpaulin. But there is no papers. There is no project. There is no program. Now, nung ako po ay binigyan ninyo ng pagkakataon, mga batang Maynila, immediately, I went to this area at night time.
Sabi ko, alam niyo, huwag niyo nang hintayin na may tatawid na bata, may tatawid na matanda sa kalagitnaan nito at may maaksidente. Let's address this. Alaws na alaws tayo. Ano ang gagawin ko? But I did not stop there. Then I went to Chairman Artes. Sabi ko, pare, nakawa naman yung mga taga-Pandakan ko. Masyado ng malikabo, perwisyo. Pwede ba? Masikip kasi yung Pandakan. Lasa Balagtas lang meron kami. Dito sa supposedly may court. Sa bagong barangay. Other that wala na kaming open space. Sabi ko, baka pwede tayo magtayo doon sa mga paborito ko na senior citizen. Na kapag hapon, maga, lalo na mga alas 6 ng maga, mag-stretching yung lumalaganit na ugat at buto ng mga lolo't lola ko. Gawa tayo ng senior citizen park wherein they can create their own activities, calisthenics and so on and so forth on a regular basis and create open green space. Tapos, alam mo yung Maynila, I think marami rin sa Pilipinas na mga pet lover. Alam ko, mukhang lover ang itsura ni Lubiloso. Pero, kako maraming may aso sa amin, may pusa. Paul. Let's create a park for the first time and unique in the country wherein people, regular community like Pandakan, they can bring their pet together in a park. Usually, nangyayari yan sa mayayamang subdivision, sa mayayamang komunidad. At mano pa sa ibang bansa, talagang may pet park where people and animals can go stroll around. Sabi ko dito, gawa tayo mismo para sa mga hayop. Alam mo, itong araw ng pagsasama natin is a result of a unique relationship where local government and national government hindi lang nag-collaborate for social media content. Di ba yung the word collaboration pang social media? This is pure collaboration of resources of the national government and local government. Alam nga, sinabi sa akin ni Artes, ni Chairman, MMDA, pare, sorry mo sa akin yung pera. Dodobling ko. So, alam mo naman ako, kapalbox din ako. Pero mo, piso, tamang 2 piso. Maganda to. So we did. Your city government, first time, sabi ko nga kay Yusek Hope, walang local government nagsosoli ng pera. Wala. Magtanong kayo, maghanap kayo. Basta yung pera, pumasok na. Wala nang bawian. O tanong nyo sa mga barangay, pwede ko bang bawiin yung binigay ko? Wala na. Todasan na yun. So we did. I trusted and I believe with Chairman Pandakan na makasaysayang bahagi ng Pilipinas. Hindi lang ng Maynila. So makasaysayang bahagi ng Pilipinas, mga taga-Pandakan, isang mainit na palakpak bilang pasalamat sa MMDA family. Pre. Ay guys, so yan po yung update natin dito sa ilalim ng expressway. So abangan natin yung couple of days, sabi nila mabilis naman daw para ma-enjoy agad to. May dalang pet dyan at saka sa mga senior citizen park.
And para na rin sa mga tao. Kita mo na yung perspective view. Ang ganda, no? Ito, ayusin na to ngayon dito. Talagang gumawa ng paraan si Yorme dito, guys, para hindi masayang. Yung naging imbakan ng basura ngayon, kaganda na to. Nakalagay dyan, no parking. Ito, meron ng mga sign dyan. Ibig sabihin, bawal lang ipasok yung mga sasakyan dito. Malawak itong gagawing bagong project. So simula nung nagawa tong Skyway, madilim itong silalim. Naging mapaganib sa gabi, mamaneho at naghahanap buhay ng mamayanan. Kaya naman agad inaksyon to ni Yorme, gumawa siya ng paraan. Pinailawan to. Kitang-kita mo kung gaano kaliwanag. At to, motorista, lalo na sa mga nakamotor dahil bawas na yung panganib dito. So nabigyan si Yorme na magkakataon magserbisyo dito sa Manila, agad na ginawa niya agad in less than 1 year, di ba? Ang daming mga projects. So itong gagawing park dito, malawak to. At least, 'di ba, hindi tulad dati na ginawang impakan ng basura at saka ginawang parkingan. Ito ngayon ay magagamit na lalo na sa mga minamahal ni Yorme na senior citizen, mga namamasyal dito at higit sa lahat yung may dalang pet.